Magandang araw po sa lahat. Again, I'm Lieutenant Colonel Christopher Insola, the Battalion Commander of 35th IB. Diyan dito po sa Sulu. So, itong episode na to is nasa second SRB pa rin ako nito. So, that time we were in Davao City, and then binigyan kami ng warning order to proceed dito sa Sulu. So, XO at the same time, platoon leader pa rin ako ng 5th SRC noon. So, at that time, doon kami sa Old Airport, pinick up. And doon pa, nagpalitan pa yung battalion commander namin. Yung outgoing at saka incoming, doon na sila nag-turnover. And then after that, we boarded doon sa C-130. Buong batalyon hinakot ng C-130. And then nagland na kami dito sa Sulu. That was in the year first quarter of 2005. So accordingly, nagkaroon ng kaguluhan sa Sulu noon. And unfortunately, mayroong isang batalyon commander na yun nga na disgrasya during operations na tamaan. So mabilisan yung pag-ano sa amin, yung pag-haul sa amin. So sa isang araw na nag-consolidate na kami dito sa Sulu. So buong batalyon kami nag-consolidate dito, and then we proceed to objective. Dito lang din sa bayan ng Sulu. And pagdating doon sa area, yun nga, ilang araw na patuloy yung encounters with other units. So pagdating namin doon sa tactical command post, briefing kami ng brigade commander. Ganito yung situation dito ngayon. And nandito yung maraming ng kalaban, bulk ng kalaban. So then after that, mga umaga yun, nag-proceed na kami sa aming objective, the whole battalion. So nandun yung 5th company, yung 4th company at saka yung 6th company. So after mga ilang oras na negotiate namin ng terrain to reach our objective, doon na yung mga 1 PM, estimate mga 1 PM, doon na nag-start yung aming encounter. So the whole battalion, marami ng kalaban. Kahit saang direksyon, mayroon ng tumutusok. I mean, may trying to penetrate our defense. So continuous na encounter for more or less mga 8 hours. 8 hours na encounter. And then minomortar na kami. Minomortar na kami ng kalaban. Meron silang mga mortar at saka mga 50 caliber. So doon, yung buong batalyon, kami doon. Lumaban din talaga kami ng gusto. So, but unfortunately, mayroong nagkaroon tayo ng casualty. So doon pa lang sa loob, natamaan yung kanyang vital organ. Yung malaking yung malaking artery. Mabilis yung labas ng dugo. Kaya with that 8 hours na tuloy-tuloy yung firefight,
na ano siya, na expire siya doon sa loob, no? Kumbaga namatay siya. So nung gabi na, mayroon pa kaming mga wounded. So ginawa namin ng paraan ng aming battalion commander na mailabas yung aming mga wounded doon sa pinakamalapit na pwedeng ma-safe na pagdalhan sa kanya. So, all in all, tatlo yung na-wounded namin. Yung isa, yun nga, nag-expire na doon sa loob. Yung dalawa, na-survive naman. And the next day, so the next day, binigyan na kami ng bagong tasking, yung buong company to proceed to another objective. That time, meron kaming i-clear na na isang possible na mayroong kalaban. So doon, nagkaroon ng konting firefight, and then doon naka-recover yung company namin ng mga baril. So that was the experience namin doon sa encounter na yon sa Sulu. So after noon, binalik na kami ulit sa brigade, and then after mga ilang buwan, binalik na kami ulit sa Davao City. So, yun yung experience ko dito sa Sulu din na hindi ko rin makakalimutan. Then doon naman sa Davao, tuloy-tuloy pa rin yung combat operations, yung kanya-kanyang division. Siyempre, Ranger, kanya-kanyang division, kanya-kanyang request. So, tuloy-tuloy yung aming operations doon. And then, yun na yung time na nagkaroon na ako ng radio message to proceed for schooling. Yun naman po ay yung basic infantry na schooling, which is requirements din for another position. So, yun, medyo nag-halt muna yung pagsama ko doon sa medyo tumigil muna yung pagsama ko doon sa mga combat operations kasi nga nag-undergo kami ng basic infantry course sa Fort Magsaysay. Chris, ano yung buhay o gaano kainit dito yung sitwasyon ng mga panahon na yon, yung nung nandito kayo? Yun sir, yung buhay namin dito sa Sulu noon, nandyan lang kami sa Budato sir. And then parang ang feeling sir is nasa kumbaga malayo sa Kabiasnan kasi yun nga, nililimit din yung pagpunta namin sa bayan dahil nung panahon na yun is marami pa talagang ESG and delikado pag from Budato to dyan sa bayan sir. So everyday nandyan lang kami sa Budato and namin yung sarili namin kung paano namin malabanan yung lungkot. Nung panahon na yun sir, mag-text kami sa umaga, sunod na umaga pa sir makarating doon sa aming tinitext. So ganyan kahirap yung sitwasyon noon. And yung Budato sir, hindi pa siya ganun kaganda, hindi pa siya nasiminto, wala pa siyang circumferential road. So yun sir, yung buhay namin noon sir, Budato. Then pag during vacation, R&R, Budato to Barco sir. And then Wala talaga walang sir. Yes, sir. Walang stopover kahit saan yun. Yes sir. And then pagbalik naman sir, after na ma-spend na yung vacation, galing Zamboanga, sabay-sabay din kami niyan, mga 10 or mga 5, isang barko lang kami, then susunduin kami diyan sa pier. And diretso na naman ulit sir, Budato.
Yung mga gusto naming ipabili noon, sir, sa baba, ano lang, sir, lista-lista lang. So, complete package siya. Kung baga, nandun na lahat yung ano namin, yung mga bibilhin para personal na request. And then, kompleto with escorts, yung mess sergeant, sir, para madipindihan namin sa bayan just in case na atakihin siya ng Abu Sayyaf. So, yun yung buhay namin dito, sir. And then, nung ano naman, sir, nung 2006, galing na kami ulit ng Davao nun, sir. Height din ng Abu Sayyaf nun, sir. That was the time na kompleto pa yung mga foreign fighters dito. Nandyan, nababasa na namin noon sa report, sir. Sila Dulmatin, si Jan Jalani, yung Abu Sulaiman, Omar Patik, at saka marami pa, sir. I think, kung hindi ako magkamali, sir, nasa 6 na mga foreign fighters nandito, sir. And yung playing ground nila, sir, itong part ng Patikol, Sinumaan Complex. Yung na nung huli, tinawag na namin na Sergeant MB. Yung tinawag namin na Sergeant MB, sir, dahil meron siyang Mount Sinumaan, Gasam, Tunggol, Munggit, at saka Bagsak, sir. A series of, ano yan, sir, yung bundok na more or less, mga nasa 500 elevation. So yun yung playing ground namin, sir, dahil dyan din yung playing ground ng Abu Sayyaf noon. And based doon sa mga naririnig namin, sir, na binibriefing sa amin is more or less hundreds, sir, yung hundreds yung formations nila, sir. So, ikikwento ko ulit, sir, yung galing na kami ng Davao, sir. Ito, galing kami ng Davao, sir. That time, nagpalitan na ng battalion commander, sir, that time. So, we were in Davao, sir, again. The same sequence, si 130, dinala kami dito sa Sulu, sir. Buong araw kami na hinakot ng si 130. And we consolidate doon sa Budato. So, from there, gabi na. Yung S3 namin, may dala-dala na siyang mapa at saka overlay. So, dahil kami yung kompleto noon, sir. Kami yung kompleto na tip company, nauna kasi kami na Hauser. So, kami yung nagiging main effort. Kasama namin yung 4th company noon. So, gabi, sir, lang kami, sir, yung ilaw ng lighter. With our S3. Nandun kami yung mga CEO ng kumpanya, binriefing kami. So, dahil kompleto kami, sir, buong salaknib, yun na, sir, nagiging main effort kami. So, nung gabi, sir, nag-briefing na kami, sir. From Budato, medyo hindi naman masyadong malayo yung objective, nasa Mount Sinumaan. So, may kunting idea na rin ako about Sinumaan. Nadadaanan din ng mga previous na operations. Chris, ano mo nga, ikwento, bago mo itong bagbagan mo ulit, ikwento mo nga muna yung mga key terrain dito, yung mga Mount Sinumaan, Budato, para sa mga, lalo na yung mga tenyente na ma-assign dito. And of course, nandito tayo sa gitna ng Patikul na kung saan playground na Abu Sayyaf, playground ng sundalo. Ikwento mo nga yung sinabi mo si Sergeant MB, si Budato, yung key terrain dito sa Sulu. Yung sa Budato naman, sir, I should say, isa siya sa commanding ground dito, sir, sa Sulu. Napakaganda ng location niya. And ma-oversee mo yung the whole bayan ng Hulo, yung buong bayan ng Hulo, at saka yung mga neighboring islets dito sa malapit sa Sulu. Kung baga makikita siya doon, sir. And ito yung base palagi ng Scout Ranger pag nandito sa Sulu.
And hindi lang Scout Ranger. Marami ding mga tropa doon, mayroong batalyon ng Marines. And during that time, nakikita ko na itong yung aming batalyon ngayon, yung 35th Infantry Makamandag Batalyon. Katabi kami nito kasi yung Budato doon sa peak niya, patag, and pwedeng maglagay doon kahit even brigade, nandyan yung lahat ng mga combat support, nandyan yung mga tangke, mga armor assets natin, nandyan din yung kanyon. That time, nandyan din yung 35 IB nga, sabi ko, itong batalyon namin kasi nauna sila. Kumbaga, nandito na sila sa Sulu nung pagdating namin. And isa sa pinakamatagal na units dito sa Sulu, yung 35 IB. So, doon, magkatabi lang kami doon na makikita-kita kami kasi merong oval yung, yung tuktok ng Budato. Ano siya, pwede kang mag-jogging-jogging doon sa loob. So, nagkikita-kita kami dyan, yung other mga ibang officers, nagkakaroon din kami ng maraming kakilala ng mga officers galing sa iba't ibang unit, sa Marines, and sa Army units din natin. So, going back doon sir sa sa operation na yon, so sabi ng aming operations officer, prepare na kayo, 5th company, kayo yung main effort kasi kumpleto na yung company nyo. So, the whole night, sir, we prepare, sir, yung mga kailangang dalhin sa operations. Yung mga pangluto, mga ano. And then, 7 days, sir, yung dala namin. 7 days. Medyo mabigat siya, but sabi ko naman, itong Mount Sinumaan, hindi naman siya hindi naman siya mataas masyado ang elevation, nasa 700 mahigit. So, kayang-kaya namin siya akyatin. Kung walang laman siya, kung walang kalaban, kayang-kaya namin siyang akyatin. Just 3 to 4 hours, sir. Nasa tuktok na kami. So, yun nga, yung briefing sa amin is nandun yung mga matitigas na may mga foreign fighters doon. Sa taas, nandun si Jan Jalani, nandun sila Dulmatin, sila Omar Patek, saka sila Radulan sa Heron. Yun yung briefing sa amin ni S3 and yung battalion commander namin. So, madaling araw, sir, maraming M35 yung dumating, mga 0300, mga 3 AM ng umaga. Madilim pa. So, as usual, start kami ng after having our prayers, nagdasal muna kami, and then yun na, in tracking na kami. So, more or less, sir, galing Budato is mga regular na takbo, sir, mga 30 minutes lang yan, sir. Nandyan na tayo sa convoy, sir, yung mabagal lang yon. Nandyan na tayo, sir, sa Danag. Yung Danag, sir, is yun yung shrine ng mga late 70s na nangyaring encounters doon with the brigade commander, Brigadier General Bautista, sir. So, nandun din yung shrine natin, sir. So, doon kami, sir, binaba ng doon kami binaba ng M35, the whole company, sir. And then, ni-request ko lang sa aming battalion commander noon na may bubuntot sa amin na isang platon ng 4th company. Kumbaga, in case na, medyo may laban din kami kasi yun nga, hundreds yung briefing na nandun sa area na yon. So, we start negotiating terrain, sir. Naglakad kami. And then, after mga 2 hours, sir, na-reach na namin yung halfway na kami, sir. Halfway na kami to Mount, to peak ng Mount Sinumaan. And then, doon na, sir, doon na nangyari yung yung encounter. So, natumbok namin. Pinakagitna ng kalaban. Actually, raid siya. Sabi ko nga sa tropa noon,
medyo malapit na tayo sa objective. Is yung tuktok nga. Mayroong kalaban. So, dahil yung encounter site namin is medyo restricted kasi yung terrain. Kung baga para siyang reeds na ang maka-occupy lang is maka-skirmish doon is nasa 4 katao lang. So at that time, nasaunahan ako noon eh. Nasaunahan ako. I'm directly doon sa first team. So yung tail scout ng first team, doon ako sumusunod. And then, yun nga, nakauna naman tayo. Nadikita naman natin yung kalaban, mga 2 meters. Yung unang putok ng lead scout natin. And then, yun na, nag-start na yung putukan. Seconds lang. Retaliate na kaagad yung kalaban. So, yung paakyat na kami sa tuktok, which is, tinitingnan ko nga ngayon, nasa elevation 700. So, yung sinumaan, nasa 770, mga ganon. So, malapit na kami sa tuktok. So, ito yung part na medyo mahirap kasi restricted yung terrain. Hindi kami maka-skirmish or maka-linya na nakaharap sa kalaban na nakalinya kami na platoon or dalawang team. So nag-start kami ng siguro mga 7:30 after having our short halt kasi nag-breakfast pa kami doon sa kung saan kami nag-breakfast is mga 150 meters. Yun na yung unang start na encounter. So doon according to my lead scout, nakita niya yung kalaban. So, nadikitan, mga 2 meters, nauna siyang pumutok. Pero dahil yung Mount Sinumaan is halos occupied lahat. Halos occupied lahat ng kalaban. So, tatlong grupo sila. Mayroon doon sa isang ridge, mayroon dito sa right side namin, mayroon dito sa left side namin, at saka sa harap namin, naka-letter C sila. And then, kasi yan dyan siya, may portion na yung inoccupy nila is mga old na fighting positions. No? May nakadig in siya na mga 1 meter sa ground. And then sa katagalan kasi na natabunan na ng mga damo. And yung ginagawa nila, pag ma-hit nila yung dati nilang yung 45 positions na yun, doon na naman sila ulit mag-position. So yun, nabangga namin yung sa gitna na grupo nila kasi tatlong maliit sila na raids. Yung sa gitna, yung nabangga namin. So doon na, nag-start na yung putukan. Mga 7:30 siguro yun, kung hindi ako magkamali. So tuloy-tuloy yun hanggang sa hapon. So para kaming kidlat na pinagbangga. So nakikita ko na yung gumagapang na nakikita namin mismo sa harap yung kalaban na nag-a-assault na sa amin. So yung ginawa ko, dahil yung likod ko is okay pa naman sila, sabi ko sa platoon leader sa likod, abanti mo, akyat mo dito sa amin yung mga cruiser natin, yung 60. Para sustain. So, yun yung dalawang 60 namin na magkatabi. Yun yung pumigil sa assault ng kalaban. Kasi nung sinabi ko na sa tropa na advance kayo. Tumabi kayo dito sa amin kasi nakikita ko dahan-dahan ng nawuwounded yung sa harap ko na isang team. So, yung lead scout namin, wounded, yung guide, wounded, yung team leader namin, namatay din. Namatay siya. Actually, nadikitan siya ng kalaban talaga. So, I'm very sorry doon sa team leader ko noon. And, so, yun, during the encounter,
yung isang team leader ko, yung leading team, si late Sergeant Imbalsado, doon siya nagbuhis ng buhay. So, ginawa naman namin lahat, lumaban ng gusto. And, saludo ako sa kanyang katapangan na pinakikita. So, actually, halos naubos na yung team niya. So, kasama siya doon, nagbuhis ng buhay. Yung sunod sa kanya, yung guide niya, na-wounded din. And then, yung lead scout, yun nga, wounded. Yung isang 60 gunner namin na nandun sa team niya, yun yung isa din sa sa malaking tulong doon, si Sergeant Calis. Alam ko nasa Ranger pa sa ngayon. So doon kay mention ko, i-highlight ko lang ito, sila late Imbalsado, yung aking team leader doon sa leading team na siya nagbuhis ng buhay. Actually, nagapang pa siya ng kalaban kasi dahil sa dami ng kalaban, pag may matumba kami doon sa first layer nila, may second layer pa na gumagapang. So, yun, nalapitan siya ng kalaban, saka nataga. And then, yung isa naman, while during the course of firefight, yung doon sa likod namin, yung sumusunod sa amin na platoon, marami ding wounded. Kasi nandun tumatama yung 57mm na recoilless rifle ng kalaban. And minumortar din kami sa likod. So, sa likod, tumatama yung mortar nila, lampas-lampas sa amin. Kasi kami, sa harap, makikita na namin yung kalaban mismo. And then, siguro, more or less, mga 15 meters na lang kami. So, dikitan talaga yung laban. Saka ang lalakas ng firepower nila. So, inattempt din nila na ikutan kami. Pero i-highlight ko rin yung tropa ko nga kanina, na-mention ko, si Sergeant Calis. Siguro, Master Sergeant na siya ngayon. Kinukumusta ko kayo dyan sa Second SRB. So, inattempt na kalaban na ikutan kami left and right. Hindi rin sila makaikot, maka-envelope kasi nasa ridge kami, yung left and right namin bangin. So, na-halt yung kasi gusto nila kaming envelope, ikakat. Pero hindi rin sila makatawid kasi dahil mayroong bangin, mapupunta sila sa low ground. So, tuloy-tuloy yung laban hanggang mga ilang oras. And then, yun nga, sinabi ko doon sa platoon leader ko sa likod na iakyat niya yung ibang mga cruiser, like 60, para makasupport sa amin doon. So, yun, tuloy-tuloy ang laban na unknowingly, sa likod ko pala, mas marami palang wounded sa likod. Kasi medyo mas mababa sila, doon bumabagsak yung putok ng kalaban. So, yung tropa sa likod, na ibang wounded. Actually, wounded yung iba eh. Sila Sergeant Lumigid, kitang-kita ko, tumutulo yung yung dugo sa sugat niya. Pero pa rin, nung nagkumanda ko na assault, advance. Pero yung time na yun, sir, medyo hirap na rin talaga. And believe ako sa mga ibang tropa na kahit wounded, umabanti pa rin. So yun yung mga nakita ko doon na tropa na umabanti na kahit may sugat, kahit tumutulo yung dugo. So most of our wounded sa likod, natamaan ng 57 recoilless rifle, tumama sa kahoy. Yun din yung mga shrapnel bumaba sa yung iba tama sa likod kasi hindi pa man lahat noon mayroong vest at saka helmet.
So, mano-mano namin na inassault yun. And then, yung sa likod namin, pasalamat din ako sa, sa Ford Company, sila Master Sabilina, sila Master Mendoza, si Late Barila, kasi yan yung platoon leader ko sa likod, na sumuporta at nag-alalay doon sa mga wounded. Kasi yung mga wounded, actually, yung mga wounded, dahil busy lahat sa pagkikipagira, putukan, yung mga wounded, kanya-kanya silang gapang, pababa. Kasi nandun naman, alam naman namin, Ridge Line, nandun yung Fort Company. So, yung Fort Company, yung isang platoon ng Fort Company led by Lieutenant Barilla, sila yung nag-facilitate ng landing zone doon sa rear namin. And then while firefight, tuloy-tuloy din yung clearing nila doon kasi sabi ko, medyo maraming wounded namin dito sa harap. Ito, pinapagapang namin para makarating dyan sa location nyo. So sila yung nag-first aid doon. May dalawa pang medyo critical yung tama. And eventually, na-survive naman dahil nakuha naman sila ng chopper. So nag-start kami mga 7:30, natapos kami siguro mga 2 o'clock ng hapon. And then after na-evac na namin yung wounded, na more or less 16 siguro yung wounded ko doon, tapos 2 yung patay. Yun nga, na-mention ko kanina, yung katapangan ni late Sergeant Embalsado at saka ni yung private namin, actually, si late Victor, na upon na command na umakyat, nagabanti siya. So, na-timing din na sumabog yung 57RR, kaya nahagip siya doon while maneuvering, while nag-assault. Na dudugtong sana sila sa amin, sa taas. So, yun, nagkaroon kami ng 16 na wounded at saka 2 killed in action. And then, after na nang ma-evac na namin, kinausap ko yung nag-usap kami ng mga seniors. Together na yung Fort Company, sabi na, i-clear na namin. So, kinlear namin yon, bakyat hanggang tuktok. So, nung ma-clear na namin, padilim na, mga 5 na. So, sabi ng batalyon, makilink up sila sa amin dito sa Danag. So, yung campus sa Danag noon is occupied by Marines. Kung hindi ako magkamali, yung isang company ng Marines nandyan sa Danag. So, nag-resupply operation kami doon kasi halos naubos-ubos din yung bala namin. So, actually, may dala kaming 90RR, pero by that time, hindi namin siya naiputok dahil masyadong masukal sa posisyon namin. Kahit yung M203 sasabit sa harapan namin, pero doon sa posisyon ng kalaban, malinis. Medyo malinis. Mayroon lang silang mga fighting positions na mga barricades. Yung lumang barricades na ni-revive nila, na inayos nila nung nag-occupy sila doon. So, yun, bumaba kami ng Danag, nakilink up na sa amin yung battalion headquarters, nag-resupply na kami. So, kinausap na rin kami lahat ng aming battalion commander. Sabi niya, okay lang, marami tayong casualty, pero lumaban naman kayo ng gusto. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo lugi, sabi niya. And matandaan ko yung pagkasabi ni Batcom noon is, hindi tayo lugi. Mayroon tayong natamaan na commander na accordingly severely wounded siya. So medyo fatal ang tama niya, hindi naman nila ma-determine kung sinong commander ng Abu Sayyaf yun. So yun, after noon, nag-link up na kami with the whole company na ng
ng Fort Company, kumpleto na. Binalikan namin yung sinumaan. Umakyat ulit kami doon. So clearing kami. And then papunta na ng Mount Tunggol kasi series naman yan sila, magkadugtong-dugtong lang. Dadaan ka muna ng Mount Gasam, which is sa gitna, yung medyo kugunan yun na area. And then aakyat ka konti, yun na yung Mount Tunggol. So sa Mount Tunggol, yung nag-leading doon is yung Fort Company na. Doon na nagkaroon din tayo ng casualty dahil na aksidente niya na nasagi yung landmine. So, saludo rin ako kay late William. Nagbuhis ng buhay doon sa paakyat ng Mount Tunggol. So actually, dalawa sila na wounded doon. Yung isa, binaba din ng kumpanya, hinatid sa baba, sa Taglibi. Medyo kayang-kaya naman yung tama niya. Dumikit lang yung mga shrapnel. And sa ngayon, alam ko siguro, baka Sergeant Major na siya o First Sergeant ng isa sa mga magigiting ng mga companies natin sa Scout Ranger. So, yun yung experience ko. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yung and then inabot din kami ng mga ilang weeks dun sa taas ng Mount Sinumaan while clearing dun sa yung sinasabi ko kanina na Sergeant MD.